Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang batang babae na nagngangalang Lynn. Siya ay isang nangungunang mag-aaral sa sekundarya at siya ay nakatira kasama ang kanyang ama sa lahat ng oras na ito. Isang araw, pinapasok siya ng kanyang ama sa isang bagong prestihiyosong paaralan, ngunit ayaw niyang mag-aral doon dahil malaki ang gastos sa kanilang enrollment fee at iba pang gastusin. Dahil mahalaga si Lynn sa paaralan dahil sa pagiging matalino, binibigyan siya ng principal ng scholarship para makapag-aral doon. Habang kumukuha ng mga larawan para sa kanyang ID, nakilala niya si Grace, isang mabait ngunit may hamon sa akademya. Naging matalik silang magkaibigan simula noon. Hindi tulad ni Lynn, hindi siya masyadong matalino pero medyo magaling siya sa ibang bagay, tulad ng kanyang husay sa pag-arte tuwing may extracurricular sa kanyang paaralan. Sa silid-aklatan, sinabi niya kay Lynn na gumawa ng bagong tuntunin ang paaralan. Upang makapasa sa grado, ang pangkalahatang average ay dapat nasa paligid ng 3.2. Dahil dito, sinabi sa kanya ni Grace na tiyak na babagsak siya sa pagsubok. Dahil alam niyang si Lynn ay isang henyong babae, hiniling niya sa kanya na tulungan siya sa pagsubok. Sa araw ng pagsusulit, nalaman ni Lynn na ang pagsusulit ay kapareho ng mga tanong na inilabas ng guro sa mga pribadong sesyon ng pagtuturo. Tumingin din siya kay Grace, na pagtantong hindi niya masasagot ng maayos ang mga tanong. Nagpasya siyang tulungan siya sa pamamagitan ng pagsulat ng mga tamang sagot sa isang pambura at pagkatapos ay ipasa ito kay Grace gamit ang kanyang sapatos. Muntik na silang mahuli ng guro, ngunit sa kabutihang palad ay nalampasan ni Lynn ang problema. Sa huli, nakakuha si Grace ng 3.87 GPA, habang si Lynn ay nakakuha ng 4.0 GPA. Upang pasalamatan si Lynn, iniimbitahan siya ni Grace sa pool party para ipagdiwang nila ang kanilang magagandang marka. Doon, nakilala ni Lynn ang kasintahan ni Grace, si Pat. Hindi tulad niya, napakayaman ni Pat. Nalaman niya kay Grace na matagumpay na natulungan ni Lynn ang kanyang kasintahan sa pagsusulit. Dahil dito, nag-aalok siya ng malaking halaga ng pera para matulungan siya at ang kanyang mga kaibigan naman daya sa isa pang pagsusulit. Bagamat sa una ay nag-aatubili, tinanggap ni Lynn ang alok ng kalaunan ay nalaman niya na ang paaralan ay lihim na nangolekta ng karagdagang bayad mula sa kanyang ama, na kumikita ng katamtamang kita bilang isang guro. Hindi nagtagal, gumawa siya ng isang sistema ng mga signal ng kamay, batay sa ilang mga piano key. Habang pinindot ni Lynn ang mga key, ang bawat pattern ng pagpindot ay kakatawan sa mga letrang A, B, C, at D. Kailangan lang matandaan ng iba ang pattern habang ginagamit ni Lynn ang mga ito para magpadala ng mga sagot sa panahon ng pagsusulit. Sa makatuwid, ang kanyang base ng mga kliyente sa kalaunan ay lumalaki. Mula sa perang kinita niya, binilhan niya ang kanyang ama ng bagong kamiseta. Si Bank, isa pang matalinong estudyante sa paaralan, ang karibal ni Lynn sa lahat ng panahon. Tumatanggap din siya ng scholarship mula sa paaralan dahil galing siya sa mahirap na pamilya. Iba ang katangian niya kay Lynn. Napakatapat niya at hindi niya kinukonsinti ang pagdaraya tuwing may pagsusulit. Mamaya, siya ay ipinaris kay Lynn sa isang kompetisyon at kaya nilang manalo rito. Pagkatapos nito, tinawag sila ng principal na nagpaalam sa kanila na may scholarship sa abroad na maaari nilang applyan. Gayunpaman, mayroon lamang isang puwang, na ginagawa silang magkaribal mula sa oras na iyon. Pag-uwi ni Bank, may mga labahan pala ang kanyang ina. Pagkatapos ay nalaman niya na ang washing machine ay sira, kaya ang kanyang ina ay kailangang maglaba ng mga damit ng mano-mano. Pakiramdam niya ay hindi niya matiis, nag-alok siyang tulungan ng kanyang ina sa paglalaban ng mga damit. Kinabukasan, nilapitan siya ng isa pang estudyante, si Tong. Sinabi niya kay Bank na hindi siya pumasok sa paaralan kahapon dahil siya ay may sakit, kaya pagkatapos ay nag-aalok siya ng pera kay Bank upang tulungan siya sa pagsusulit, ngunit tinanggihan ito ni Bank. Sa panahon ng pagsusulit, aksidenteng nakita ni Bank si Tong na nakatingin sa papel ni Lynn. Pagkatapos ay nagpasya siyang balaan siya tungkol sa pag-uugali ni Tong. Sa kabilang banda, alam na ito ni Lynn dahil isa si Tong sa mga nag-apply sa kanyang piano lesson. Pagkatapos, binabalaan din ni Bank ang guro habang isinusumite niya ang kanyang mga sagot sa harap ng klase, ngunit hindi ito pinapansin ng guro dahil ang pagsusulit ay pinaghiwalay sa Set A at Set B upang madaig ang pandaraya samantala,
Tinatapos muna ni Lin ang kanyang pagsusulit na set A habang siya ay sabay-sabay na nagpapadala ng mga sagot sa kanyang mga kaibigan gamit ang mga hand signal. Habang hindi tumitingin sa kanya ang guro, ginamit niya ang pagkakataong ipagpalit ang kanyang papel kay Tong na set B. Mabilis niyang sinagot ang lahat ng tanong sa set B dahil malapit nang matapos ang oras. Nakapagtataka, mayroon siyang sapat na oras upang aipasa ang mga sagot sa kanyang mga natitirang kaibigan. Pagkatapos ng pagsusulit, nahuli siya ng binalaan ni Bank ang prinsipal tungkol sa pandaraya kanina. Kaya, tinawag din ang kanyang ama sa paaralan. Ipinaalam ng prinsipal sa kanyang ama ang kanyang ginawa noon. Bilang parusa, sinuspinde ng paaralan ang kanyang scholarship. Isa pa, gumanti siya sa principal sa pagsasabing hindi naman ito full scholarship dahil may iba pang gastusin na kailangan nilang bayaran. Dahil sa galit sa kanyang sinabi, binawi din ng principal ang kanyang pagkakataong mag-apply para sa isang international scholarship sa antas ng universidad. Automatic na si Bank na lang ang pwedeng mag-apply para sa international scholarship kahit na ito ay isang bagay na ikinalulungkot niya dahil ito ay nagkakahalaga ng pagkakataon ni Lin. Pagdating niya sa bahay, labis ang pagkadismaya sa kanya ng kanyang ama, dahilan upang ayaw na nitong isuot muli ang kanyang bagong damit. Sinabi rin niya sa kanya na ibalik ang pera sa kanyang mga kaibigan. Noong nakaraang taon ng pasukan, inanyayahan siyang muli ni Grace na lumahok sa pandaraya. Sa pagkakataong ito ay hindi isang ordinaryong pagsusulit, ngunit isang internasyonal na pamantayang pagsusulit para sa mga admission sa universidad na tinatawag na STIC. Sinabi rin sa kanya ni Grace na gusto ng mga magulang ni Pat na mag-aral sila ni Pat sa Boston University, kaya ang pagpasa sa STIC test ay magpapatunay na sila ay karapat-dapat na mag-aral doon. Noong una ay tinanggihan ni Lin ang imbitasyon dahil ito ay isang napakahirap na pagsubok, ngunit pagkatapos ay sumang-ayon siya dahil napagtanto niyang maaari nilang samantalahin ang iba't ibang time zone. Kinaumagahan, gumawa sila ng napakatalino na plano. Si Lin ay maaaring kumuha ng pagsusulit sa Australia kung saan ang pagsusulit ay isinasagawa ng 4 na oras ng maaga, pagkatapos ay maaari niyang ipasa ang mga sagot pabalik sa Thailand at ibenta ang mga sagot sa ibang mga mag-aaral na gustong kumuha ng pagsusulit. Sinabi rin niya sa kanila na kabisado niya ang karamihan sa mga sagot. Gayunpaman, kailangan niya ng tulong ng isang tao para sa iba pang mga sagot. Dahil doon, kailangan niya ng taong may kakayahang mag-isip para sa pagsasaulo ng mga sagot, na sa kasong ito ay si Bank. Bukod pa riyan, alam na niya na tatanggi si Bank sa imbitasyon dahil sa galit nito sa pandaraya. Noong gabi bago kumuha ng scholarship exam si Bank, inatake siya ng mga tulisan sa kalye at itinapon siya sa landfill kinaumagahan, na naging dahilan upang hindi siya kumuha ng pagsusulit. Nang malaman ito, pumunta si Lin sa lugar ni Bank at inalok siya ng trabaho. Noong una ay tinanggihan niya ang kanyang alok, ngunit pagkatapos ay sumang-ayon siya dahil sa perang lubhang kailangan niya. Nang gabing iyon, naghahanda sila para sa huling operasyon. Ang plano ay parehong lilipad pa Australia sina Lin at Bank upang makakuha ng maagang pagsisimula sa mga pagsusulit. Sa oras ng break, pupunta sila sa banyo kung saan itinago nila ang kanilang cellphone upang ihatid ang mga sagot pabalik kina Grace at Pat. Samantala, sa Thailand, ipiprint ni na Pat at Grace ang mga sagot sa barcode na nakaprint sa mga lapis. Pagkatapos ay ipapamahagi ang mga lapis sa kanilang mga kliyente na sa kasong ito ay mga kalahok sa pagsusulit ng STIC. Gayunpaman, sa bisperas ng kanilang paglipad, lumabas si Pat na siya ang nag-utos sa mga magnanakaw na bugbugin si Bank, upang pilitin siyang sumali sa kanilang plano. Dahil sa galit, agad na inatake ni Bank si Pat. Pagkatapos ay sinubukan ni Pat na humingi ng tawad, ngunit nagpa siya si Bank na umalis sa galit. Si Lin, na nagulat din sa paghahayag, ay nagsimulang muling isaalang-alang ang kanyang mga aksyon at hinabol si Bank. Gayunpaman, bumalik siya upang harapin si Lin at sinabihan siyang tapusin ang kanyang nasimulan. Dahil dito, ipinagpatuloy nila ang kanilang plano. Nang maglaon, sa wakas ay dumating sila sa Sydney para kumuha ng pagsusulit. Sa mga unang seksyon, pareho nilang tinatapos ang kanilang pagsusulit bago ang pahinga, na nag-iiwan sa kanila ng mas maraming oras upang kabisaduhin ang kanilang mga sagot. Ngunit sa oras ng break, biglang sinabi ni Bank kina Pat at Grace na itaas ang kanyang bahagi upang maipadala ang kanyang mga sagot sa kanila. Sa una ay nag-aatubili si Pat, ngunit hinikayat siya ni Grace na tuparin ang kanyang nais.
Pagkatapos ay inihatid niya ang kalahati ng pera at nangako na ibibigay niya ang natitira pagkatapos ipadala ni Bank ang mga sagot. Bumalik sa Lin at Bank, matagumpay nilang natapos ang kanilang pangalawang seksyon, ngunit may mga problema sa kanilang pangalawang pahinga. Nahuli ng inspeksyon na opisyal ang kakaibang pananatili ni Bank sa sobrang tagal sa banyo sa oras ng pahinga. Sa kabilang banda, huli si Lin sa pagpapadala ng kanyang mga sagot dahil may pila sa loob ng banyo ng mga babae. Sa makatuwid, si Bank ay nahuli ng opisyal, habang si Lin ay namamahala upang makatakas, dala ang kanyang telepono at itinago ito sa kanyang bota at kalaunan ay itinago niya ito sa loob ng isang water dispenser. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang huling seksyon nang wala si Bank at kailangan niyang isaulo ang lahat ng mga sagot ng mag-isa. Dahil nauubusan na siya ng oras, pinapasukan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng lapis at pagkatapos ay sasabihin sa opisyal na siya ay may sakit. Maaga siyang umalis habang ganap niyang kabisado ang mga sagot. Samantala, sinusubukan din ng opisyal na nakahuli kay Bank na hikayatin siyang malaman na konektado sila. Habang hinahabol ay pinapadala niya ang mga sagot sa kanyang cellphone. Halos mabigo rin siyang may padala ang huling hanay ng mga sagot dahil may bumangga sa kanya, ngunit sa kabutihang palad, nagawa niya ito. Pagkatapos, sa wakas ay nahuli siya ng opisyal, na hinihiling na sumama sa kanya para sa pagtatanong. Sa panahon ng interogasyon, sinenyasan siya ni Bank na iwan siya sa pamamagitan ng pagtanggi na hindi niya siya kilala. Pagbalik sa Thailand, masayang sinalubong si Lin ni Pat at Grace at nalaman din na matagumpay ang kanilang pamamaraan, ngunit binalingan niya sila at tinanggihan ang kanyang bahagi ng pera dahil sa kanyang masamang karanasan sa Sydney. Nagdiriwang pa rin sila kasama ang iba pang kalahok na nakapasa sa pagsusulit sa STIC. Sinabi rin nila kay Lin na kinuha na ni Bank ang kanyang bahagi bago pa man, ngunit pagkatapos ay umalis siya sa chat group. Maya-maya, inanyayahan siya ni Bank na pumunta sa kanyang lugar. Tila namuhunan na siya sa kanyang bahagi sa pag-aayos ng negosyo ng paglalaba ng kanyang ina. Pagkatapos nito, ipinaalam sa kanya ni Bank na magsimula ng isa pang pamamaraan. Tinitiyak din niya sa kanya na sa pagkakataong ito ay magiging mas ligtas at magkakaroon ng mas malawak na base ng kliyente. Kapag tinanggihan niya siya, binantaan siya ni Bank na ilantad ang buong pangyayari at isa siyang utak sa likod ng huling pakana. Pagkatapos ay muling sinabi sa kanya ni Lin na nakapili na siya, nagpasya siyang maging malinis. Nang maglaon, maluhaluhang nagtapat siya sa kanyang ama, na umaliw sa kanya at tumulong sa kanya na tubusin ang sarili sa pamamagitan ng pagsusumite ng formal na pagtatapat sa organisasyon ng STIC. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga video na tulad nito, i-on ang notification bell, at mag-iwan ng like, comment, at huwag kalimutan i-share ang video, para matulungan mo ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.